Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayong lahat mga kabayan? Nailista nyo na ba ang inyong mga iboboto? Kilala nyo na ba mga kabayan ang iboboto ninyo? So anyway mga kabayan, meron na naman tayong pag-uusapan dito, no? Especially itong ating idol mga kabayan na si Auntie Claire. Idol kasi natin yan mga kabayan. Kasi yung baluktot kaya niyang ituwid, no? At yung malabo kaya niyang palinawin. Ganyan kalupit yan, kaya idol natin. But anyway mga kabayan, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, mag-subscribe kayo mga kabayan nasa ganun maging updated kayo sa mga videos natin. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share, no? Na mas marami pa mga kabayan yung makapanood na mga video na inilalabas natin patungkol sa nangyayari ngayon mga kabayan sa administrasyon. Grabe, pati yung pag-iendorso ni BP Sara, pinakilma na nitong mga congressman. O bago tayo dumako dyan mga kabayan, i-play muna natin ang jingle song, no? Ng ating pambato. Ito mga kabayan, play muna natin itong ating mga pambato na to. Nasa ganun na hindi nyo makalimutan. Napapainta kasi ako mga kabayan pagka ito'y piniplay natin. PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban, PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban Straight, PTP Laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso, ibalik sa bayan ng talino at puso. Ito ba tunay na Duterte? Ang Pilipinas ang unahin. 10 may asim, kumanta kayo sa amin. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Ayun mga kabayan yung ating mga pambato na 10. Bahala na kayo mga kabayan magdagdag kung sinong idadagdag nyo pa, no mga kabayan. So syempre, meron ditong banat mga kabayan si si Romualdez. Ito ang sabi ni Romualdez. Nakita lang natin sa post to mga kabayan. Sa pamilyang Duterte, konting galang naman sa mahal na presidente. Kayo lang nagmamahal dyan sa presidente na yan. Ako hindi ko talaga gusto yan mga kabayan. Nakakasuka. Ayan, sa pamilyang Duterte, siguro konting galang naman sa ating mahal na presidente at saka pamilya. Noong panahon naman ninyo, ginalang naman kayo, 'di ba? So ayan, nagsusumbat na 'to mga kabayan. Abay kasalanan ba namin mga kabayan o kasalanan ba natin na hindi natin kumbaga nirerespeto yung pagiging presidente ni Bungit? Kasi mga kabayan, sila nagsimula, no? Ito mga kabayan, ito number 1 si Romualdez kasi unang-una dahil sa People Initiative, no? Kahit nga si Loren Legarda, mga kabayan, si Senator Loren Legarda, binuko rin niya na yung mga kababayan niya na gamit dyan, nabigyan ng konting pera. Ayan, napaperma mga kabayan. Kaya nga, nabuko-buko mga kabayan yung People Initiative na yan. Kung hindi mga kabayan na buko yan, ano na kaya lagay ng ating bansa ngayon? Siguradong hari-hari na tong mga to. At sigurado mga kabayan, kawawa ang mga maliliit na Pilipino. Siyempre, apektado dyan mga kabayan. Tayong mga maliliit na Pilipino. Pagka yan ganyan na nangyari at natupad yung kanilang pangarap. Lahat na mga kabayan gagawin ng mga yan, manatili lang sa pwesto. Diba? Ito mga kabayan, ang pahayag ni Romualdez. Siyempre, pakinggan natin mga kabayan ang sinabi dito ni Auntie Claire. Kasi lahat mga kabayan ang sinasabi nitong idol natin ay talagang kumbagay napakatindi. No? Bakit pagka mataas yung ratings no, ng Pangulo, ng kanyang amo mga kabayan, abay, wala tong kumbaga, hindi ito ganito magpaliwanag. Pero ngayon na mababa ang ratings ng kanyang amo, ay kainaman mga kabayan, talagang kaya niyang ituwid ang baluktot. Ito mga kabayan, play natin. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos. Alam mo mga kabayan, dati gustong-gusto ko to si Atty. Claire nung ito nagbablog pa. Kasi kumaga nasa pa lang siya, nasa middle lang siya noon mga kabayan. Meron siyang complaint dito sa mga meron siyang hindi nagugustuhan sa administrasyon, meron din siya hindi nagugustuhan doon sa dating administrasyon. At kumbaga in between siya mga kabayan magpaliwanag. Pero ngayon ay talagang kita natin, no? Kita mo parang yung baga parang sarcastic mga kabayan yung sagot niya dito sa pagpapaliwanag niya na to. Kaya ako naiinis talaga. Kasi ngayon na nakikita natin na mababa, parang nilalanglang niya yung 2,400 na sinorvey ng Pulse Asia mga kabayan. At malaking issue to mga kabayan. Dahil dyan pa lang sa 2,400 na yan,
hindi na pumasa si Bungit, what more pa kung yan marami ang i-interviewin ng Pulse Asia. Diba? Yung sa laylayan na nga lang mga kabayan, yung survey, no? Kali survey. Diba? Makikita nyo mga kabayan, ang dami nang naiinis sa administrasyon ngayon. Dahil kita nyo mga kabayan, sa mga interview pa lang ni Bungit, sa mga interview niyan mga kabayan, ano ba yung mga magagandang sinabi niyan? Mabubulaklak mga kabayan. Pero yung reality, hindi yun ang nangyayari. Kasi sinasabi niya doon sa isang interview na napanood natin mga kabayan, bumababa ang mga bilihin. Yan ang sabi niya. Pero wag ka mga kabayan, yung presyo ng bilihin pataas. Katulad na lang ng mga bigas mga kabayan. Meron silang pinagmamalaki na 20 ang kilo ng bigas na mabibili. Anong kulay mga kabayan ng bigas? Makikita mo kulay brown na may halo-halong durog pa, parang sa amin yun mga kabayan, patuka sa manok At pakain sa bibe mga kabayan, panghalo dun sa mga niyog. Yung ganong klase ng pagkain. Ngayon yun yung ibinibenta nila na 20 pesos. Na kung saan mga kabayan ay ipakakain sa mga Pilipino. Grabe, anong baba ng tingin mga kabayan sa Pilipino pagka ganyan? In the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. Kita mo mga kabayan, ginagawa pa nito ni Auntie Claire na bobo ang Pilipino. Ginagawa mahina tayong mga Pilipino, mga kabayan, na hindi natin nakikita ang tunay na nangyayari. At ang ginagawa niya palusot dito mga kabayan, kaya bumaba daw ang trust rating ng ating magaling na Pangulong si Bungit mga kabayan dahil sa fake news. Auntie Claire, yung mga Pilipino, hindi nag-iisip, hindi nakikita yung totoong nangyayari. Ganyan na ba kahina mga kabayan ang kukutin ng mga Pilipino? Ako hindi napayag ng ganyan mga kabayan. Kasi pangitang-pangita ang nangyayari sa administrasyon. Ikaw na ang katatanim lang, nag-harvest ka na agad. Yung isa, yung paggamit ng pinagbabawal na gamot, hindi matatawag na addict, nagpapahaba lang ng oras. Saan ka nakakita ng administrasyong ganon mga kabayan? Yung nangyayaring kidnapping na binabalita ng mainstream media, hindi daw totoo. Doon sa mismong ahensya nila nagsabi mga kabayan na yung yung January pa lang mga kabayan, ilang cases na ng kidnapping ang nangyari. Tapos ang sasabihin ng PNP chief, fake news. Kita mo mga kabayan sa administrasyon niya ni Bungit. Paano hindi bababa ang trust rating niyan? At paano mo masasabi na fake news ang pinanggalingan nung nangyaring survey? Diba mga kabayan? At hindi pwede sabihin ito na 2,400 ay hindi nagre-reflect sa 100 milyong Pilipino. Napaka mo naman Auntie Claire. Bakit pagka mataas ang mataas ang rating ng iyong amo wala kang sinasabing ganyan? Diba mga kabayan? At tulad na sinabi, meron ng findings na nabanggit ang Reuters. At ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, the level of coordinated disinformation... Bakit hindi ka mag-quote nung galing mismo sa bansa natin? Malay-malay niyang mga nandiyan sa ibang bansa. Diba? Seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ba ito ay nakakatanggap ng totoong news. Ito mga kabayan amunin kaya ninyo mga kabayan sa Auntie Claire na sumama siya mga kabayan. Sumama siya sa doon sa laylayan ng kumbaga sa mga kalsada. Bumaba sila diyan mga kabayan. Samahan natin to sa Auntie Claire. Sumama ka sa amin na mag-survey, mag-interview tayo doon sa mga Pilipinong nandiyan sa kalsada. Kung talagang yan si Bungit, kung makakakuha yan ng pagsuporta ng mga Pilipino. 'Di ba mga kabayan, ito kasi mga to, napaka-plastic kumbaga, gusto nilang ipakita sa mga Pilipino na si Bungit ay magaling, si Bungit ay number 1. Lahat ng mga kumbaga magagandang adhikain, si Bungit ay gumagawa. Hindi natutulog mga kabayan. Nako mga kabayan talaga, grabe napakarami ng kabayan ang sinabi ko. Pero itong si Claire pumunta ka kaya sa baba doon sa sa mga kalsada, mag-interview ka doon. Huwag ka magpakilala ikaw si Yusik Claire, magmaskara ka, interviewin mo yung mga Pilipino kung talagang papabor dyan sa
pinagtatanggol mo. Grabe mga kabayan, no? Minamanipulate nito ang utak ng ibang Pilipino, kaya marami pa rin nauuto no? Kasi itong mga to, kahit nakitan sala mga kabayan na nangyayari, kita ninyo, sa akin pa lang mga kabayan sa ating mga nandito sa YouTube, dito sa platform natin, pansinin nyo mga kabayan, bakit kayo umaayaw sa administrasyon? Ano ang nakita ninyo sa administrasyon? Dahil ba sa fake news? Hindi ba kayo nagbabasa mga kabayan ng balita ng national news? Hindi, kahit nga ibang bansa mga kabayan, nakikita nila na talagang administrasyon ngayon ay napakalaking bogus, no? Isipin nyo, ang daming nawawalang pera, Pinaka number 1 mga kabayan na malakas mangutang, administrasyon ni Bungit. Isipin mo, yung 3 years pa lang niya, natapatan niya agad yung 6 years ni PRRD na nautang sa kung saan-saan siya nangutang. Wala man tayong mga kabayan nakikitang kumbaga outstanding na project. Pera ng PhilHealth para sa mga Pilipino, kinuha nila. Hanggang ngayon mga kabayan, hindi natin alam kung naibalik na ba. Na which is dapat yun ay para sa health, no? Hindi dyan sa tulay na meron ng pondo mga kabayan. Kita mo, si Recto may plano na naman mga kabayan na mag-ano ng tax. Lintik talaga ang pahirap nitong administrasyon na to mga kabayan. Yung tax na ini-implement mga kabayan at gustong ipa-implement niya ni Rectong magaling, 10% mga kabayan, kung ikaw ay merong binibenta, halimbawa nagbebenta ka ng bahay mo mga kabayan, pag yung nabenta mo, magbabayad ka pa ng 10%. Mayroon silang komisyon mga kabayan. Saan kaya nila dadalhin na naman yan? Lintik talaga, grabe. Naiimpluwensyahan ng fake news. Fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Ito mga kabayan, hindi magbabase sa survey, no? Kasi bagsak mga kabayan ang survey. Bakit nga naman magbabase pa sa survey? At susunod sa mga batas. Mga kabayan, ang daming nilabag na batas ng mga yan. Isipin nyo, yung gaang ngayon, nakabinbin pa rin dyan sa Supreme Court. Yung pinirmahan nilang mga yan. Yung mga insertion, mga kabayan, ano nang nangyari? Sumusunod sa batas. Kita ninyo mga kabayan, ang mga pagpapaliwanag nito ni Auntie Claire, no? Hindi, tayo mga kabayan, na obserbahan natin yung pamumuno ng administrasyon ngayon. Kaya nakikita natin kung ano ba talaga yung mga pagkukulang. Isipin ninyo, sa dami na ipinangako niyan, wala pa tayong nakikita talaga na masasabi nating makakatulong sa mga Pilipino. Ayuda. Saan na pupunta yung mga ayuda, mga kabayan? Hindi yan yung kailangan ng mga Pilipino. Ang kailangan ng mga Pilipino, yung consistency ng, kumbaga, pagkakakitaan, trabaho, livelihood, na katulad ng ginagawa ni BP Sara kahit wala na mga kabayang pondo. Kita nyo, nagtsatsaga yung ating Vice President na pumunta sa mga bundok, sa mga liblib na lugar, binibisita yung ating mga kababayan. Kumbaga, hindi talaga naabot ng gobyerno. Kasi nga, mga kabayan, nasa lugar na hindi abot, walang kuryente, tawid ilog. At doon ini-explain mga kabayan kung paano magi-start ng negosyo, paano magkakaroon ng tuloy-tuloy na hanap buhay. Dapat ganun, no, mga kabayan. Kaso wala, pinulitika nitong mga to. Napakaganda ng programa ng ating Vice President, pero ginawa nitong mga to ng kwento. Ginawa nila ng kwento. Pero, ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Kita mo mga kabayan, ginagamit pa nito yung bumaba di umano. Kita na mga kabayan, nilabas na nga ng mga mainstream media na talagang bumaba ang rating, ginagawa pang di umano. Para kasi Marbil mga kabayan, yung kidnapping di umano, Di umano, ibig sabihin mga kabayan, kuro-kuro pa lang yun. Hindi pa yun totoo. Pero mga kabayan, kita nyo, pangita naman na merong nangyayaring kidnapping. Pangita naman na bumaba yung resulta ng survey kay Bungit. Di umano pa rin yung ginagamit. Parang ano lang parang hinihinala lang na white substance. Parang ganon, mga padalin nitong mga to, puro di umano. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas.
Nako, ito mga kabayan, tigil-tigilan na natin sa Anticlear, no? Pinaggigiitan nito yung 2,400. Alam niyo mga kabayan, pasalamat kayo Anticlear. At 2,400 lang yung nilabas na sinurbay ng Pulse Asia. Ay pagkaya ni lahat ng Pilipino, sinurbay ng Pulse Asia, baka malaglag ka dyan sa iyong kinatatayuan na yan. Ha? 2,400 pa lang yan mga kabayan. Puntahan ninyo yung mga channel na nagsusurvey mga kabayan sa kalsada. At yun ang daming ini-interview. Lahat yun mga kabayan magkakaiba, no? Iba't ibang lugar ang pinupuntahan nila para isurvey, itanong kung sino yung mas pipiliin nila. Yung si Bungit mga kabayan o yung sa ating Vice President. Kita nyo na mas malaki yung rate ng mga pabor sa administrasyon. Kahit ngayon mga kabayan, magtanong kayo sa mga nasa paligid ninyo kung sino yung mas okay na mamuno. Ngayon mga kabayan, kita nyo mga kabataan, binabastos na ang Pangulo. Kasi nga mga kabayan, nakita ninyo ang resulta ng kanyang pamumuno. Wala man tayong nakikita talaga na kumbaga may peace in order. Yan pa, yung peace in order na yan mga kabayan, kita ninyo. Pangalandakan nila dyan, bumaba ang crime rate. Pero wag ka mga kabayan. May napanood tayong video, kanina lang, no? Kapupost lang, parang 54 minutes ago. Yung tatlong lalaki mga kabayan nagme-merienda sa tindahan. Viral yun ngayon mga kabayan. Ayun, binaril. Abay, tinutukan mga kabayan sa ulo ng isang lalaki. O, mababa ang crime rate? Ewan ko lang mga kabayan ha. Nasa sa inyong mga kamay mga kabayan o nasa sa ating mga kamay ang pagbabago ng ating bansa. Wala dyan sa mga pinuno na yan. Dahil tayo mga kabayan na naglagay sa mga yan, tayo yung may karapatan na mag-alis din sa mga yan. Kaya ngayong eleksyon mga kabayan, wag na tayong magpauto doon sa mga kilalang pangalan. Yung mga, kumbaga, lagi na lang nandyan sa Senado, lagi na lang nandyan na namumuno, na wala naman, kumbaga, wala tayong makita mga kabayan na pagbabago. Bakit pa sila ibabalik mga kabayan? Eh nung nandun na sila at napagbigyan, na manungkulan, may nagawa ba mga kabayan? Meron silang nagawa siguro kahit papano konti, pero bakit sila babalik? Anong purpose pa nila? Magtuloy? Eh bakit nung panahon nila mga kabayan hindi nila nagawa? Ako, ito si Senator Bongo mga kabayan. Okay sa akin to na ma-re-elect kasi mga kabayan, talagang meron siyang ginawa. At napakarami mga kabayan Pilipino ang nakikinabang doon. Tinalo pa yung PhilHealth mga kabayan na healthcare o kumbaga health funds sa mga Pilipino. Tinalo pa yon mga kabayan. Hindi mo kailangan lumapit sa politiko para makahingi ka ng tulong sa diyan sa Malasakit Center. But anyway mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin, no? At sa susunod mga kabayan, ipakikita natin yung sagot, no, dito kay Anticlear kung bakit bumaba ng kainaman yung ratings. At yung ginawa nila kay PRRD mga kabayan, kung yun ba magpapabagsak sa mga Duterte or kumbaga yan pa yung mag-aangat mga kabayan. So ayun, adjust muna sa inyo mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi mga kabayan, huwag nyo kakalimutan ng Duterte natin at magdagdag kayo ng dalawa kung nasa sa inyo yan mga kabayan, kung sino yung idadagdag ninyo. At ganon din mga kabayan sa ating mga party list, no? Marami tayong mga party list dyan nakaalay ni PRRD. Mamili kayo doon mga kabayan. Sa amin, no, sa mga OFW, yung OFW ako party list hindi mga kabayan yung OFW party list. Wag yon. Kasi isa yun sa pumirma ng impeachment ni BP Sara. Diba? So adjust muna sa inyo mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.